Today, I am announcing three principal measures. These temporary measures will be in place for 2 years. One, a temporary 2-year cap on new international student permits. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. So yun na nga no, mga kaibigan. Just recently, kahapon lamang, January 22, 2024, ay nagpalabas na ng nakakagulat na mga announcement ang Immigration Minister na si Mark Miller patungkol dito sa mga pagbabago sa International Student Program. Yung announcement niya umiikot sa tatlong mahalagang bagay. So una, yung tungkol doon sa capping ng international students or yung parang paglilimita sa pagpasok ng international students for 2 years. Starting 2024 up to 2025. Pangalawa, yung tungkol sa PGWP or Post-Graduation Work Permit na ibinibigay sa mga international students pagkatapos nilang matapos yung program. At pangatlo, yung pagbabago rin tungkol sa Open Work Permit. So isa-isahin natin yung kanyang mga sinabi at yung pagkaintindi natin tungkol sa tatlong bagay na yan sa kanyang recent announcement. Kung matatandaan nyo, nito lamang December ay meron ng mga naunang announcements ang Immigration Minister at parang meron na silang mga pagbabadya tungkol sa dito sa plano nilang gawin na mga pagbabago sa International Student Program. At yun nga, kahapon, dumating na yung mga nakakagulat na balita. So, unang-una dyan, yung tungkol sa capping sa international student. Tungkol sa capping ng international students na papasok sa Canada, ibababa nila ito sa 360,000. At yon ay mas mababa ng 35% sa bilang ng international students na pumasok sa Canada noong 2023. Ang sabi pa, it will be distributed based on population. Yun nga lang, kung ilan ang international students na tatanggapin ng bawat probinsya ay hindi pa inilabas doon sa recent announcements. Pero ang sigurado dito, yung probinsya kagaya ng Ontario ang tatamaan dito at sila yung siguradong napakalaki ng ibababa ng tatanggaping bilang ng international students. Okay, hintayin na lang natin guys kung ano yung magiging final na decision as to ilan ang tatanggapin ng bawat probinsya. Alam naman natin yung mga recent na mga nagiging problema na kaugnay nito kaya siguro ito naging decision nila. So, unang-una na nga dyan is yung housing, di ba? Na kung saan ngayon ay sa mga lalo na sa mga major cities dito sa Canada, sa Ontario at sa British Columbia, talagang nagkakaroon ng shortage ng housing. At damdam yan kahit naman dito sa Alberta, kahit dito sa may Calgary. Talagang damdam yung shortage ng housing. Kaya nga naman ang trend o ang nangyayari ay kasabay nito yung pagtaas ng mga renta dahil sa dami ng demand ng pumapasok na international student kasama yung pamilya, talagang ang naging trend is tumaas na lang ng tumaas yung renta. At masasabi kong sa ilang taon namin dito, from dumating kami ng 2021, talagang malaki na kagad yung itinaas ng renta dito, kahit dito sa Calgary. Tungkol pa rin dito sa unang pagbabago, kaugnay nito ay hihingi na ngayon ng attestation letter galing sa probinsya, yung IRCC kasabay ng pagsasubmit nyo ng study permit application. Ibig sabihin, sa ngayon, kung mag-a-apply pa lamang kayo, hindi kayo basta mag-a-apply, kundi kailangan nyo ng attestation letter, which is sa pagkaintindi ko is parang letter galing sa probinsya mismo na talagang ikaw or may allocated na slot para sa'yo para makapasok ka sa Canada as an international student. Kaya nga lang, kung nagpaplano ka na
mag-lodge as early as now or in the coming weeks or months, baka kailangang ma-delay muna yung application mo dahil hindi pa konkreto kung paano yung proseso ng pagkuha ng attestation letter. At ang federal government ay nagbigay sa mga probinsya na mag-submit or maglabas ng information tungkol dito until March 31 or not later than March 31, 2024. So, I think kung ikaw yung mag-a-apply pa lamang ng study permit ngayon or nagbabalak ngayon or in the coming weeks, hintayin na lang natin to para sigurado na walang aberya kapag nagpasa tayo ng study permit at hindi tayo ma-automatic na ma-refuse. As of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public-private institution models. Pangalawang pagbabago ang tungkol sa PGWP. Sa tatlong changes na inilabas kahapon, dito sa pangalawa, medyo hindi ako nag-aalala. Kasi tayo, most of the international students ay alam naman natin yung tungkol sa DLI, tungkol sa mga publicly funded na colleges or educational institutions dito sa Canada. Kumbaga, pag nagdesisyon tayo, pumipili tayo ng probinsya kung saan tayo pupunta, pumipili tayo ng school at pag pumili tayo ng school, sinisigurado natin na doon tayo sa mga DLIs. Ngayon, bukod sa mga DLIs, meron kasing mga institutions na private institutions na nagde-deliver ng curriculum under the license of the publicly funded educational institutions. So parang nabigyan sila ng special na permit para mag-operate under a DLI. Ngayon, sila yung tatamaan ng malaking pagbabago nitong pangalawa tungkol sa PGWP. Dahil sabi nga, starting September 1, 2024, international students who begin a study program that is part of a curriculum licensing arrangement will no longer be eligible for post-graduation work permit. So ito nga yung tinatawag nating public-private, yung curriculum licensing arrangement. Yung mga private school na partner ng mga publicly funded schools na nag-ooperate under their license. Kung titingnan natin, ito yung isang dahilan kung bakit sa ibang probinsya dito like sa Ontario, kung bakit talagang napakarami ng dumagsa na estudyante dito. Dahil nga, yung mga international students na hindi na kayang i-accommodate nitong mga designated learning institution ay nakapasok pa rin dito sa mga private schools na to under the supervision of the big DLIs. Okay? Kumbaga parang pinartner nila yon para mag-deliver ng curriculum nila. Okay? So, nagkaroon sila ng lisensya para makapagturo. So, ngayon, starting September 1, 2024, yung mga pumapasok dito, yung mga mag-aaral dito ay hindi na maa-awardan ng post-graduation work permit. Kaugnay pa rin dito sa PGWP, ito naman yung isang maganda na positibo. Yung dun sa mga kukuha or kumukuha ng masteral at saka yung mga doctoral dito, yung mga postgraduate programs, kahit na 1 year lamang yung inyong program ngayon, ay maa-awardan na sila ng 3 years of PGWP. So, hindi kaya dati na ang PGWP kasi ay nakasalalay sa kung gaano kahaba ang pag-aaral mo, ganun yung i-award sa'yo na PGWP. Like, kung nag-aaral ka ng 1 year na program, bibigyan ka ng 1 year na PGWP. At kung 2 years naman yung program na tinapos mo dito sa Canada, mabibigyan ka ng 3 years na post-graduation work permit. Pero ngayon, hindi na. Dito sa kaso ng mga doctoral or ng mga masteral na ang kukuhanin dito sa Canada. Dahil kahit 1 year lang yung program nila, isa-award na sila ng 3 years PGWP. So dito parang ine-emphasize ng government na parang mas pinahalagahan na nila ngayon yung mga dadating dito na magkukuha ng doctoral or ng mga masteral, 'di ba? Dahil kumbaga ito yung mga professional. Parang ganoon. Thirdly, in the coming weeks, we'll be announcing that open work permits will only be allowed and be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs,
will no longer be eligible. At ang pangatlong pagbabago, ito yung pinaka nakakagimbal sa kanilang lahat. At naiintindihan ko yung nararamdaman ng mga especially nung mga nag-lodge ng application na humabol last November or December na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng mga decision tungkol sa kanilang study permit. At yung iba ay family application kasama yung buong pamilya. Kasi napaka-critical nitong pangatlong pagbabago, yung tungkol sa open work permit. So alam naman natin dito sa Canada, sa kagaya ko, I'm not an international student but my wife is or my wife was. Okay? So si Joyce ay nag-aral ng 2 years dito sa Alberta at dahil doon, nabigyan ng chance na maisama niya ako with an open work permit at ganun din yung aming dalawang anak with study permit din katulad niya. At dati kapag ikaw ay nag-aral sa isang designated learning institution, automatic ang mabibigyan ng chance na makasama ang iyong spouse para mabigyan ng open work permit at makapagtrabaho dito sa Canada. At napakalaking tulong nun kasi nga naman, syempre, kagaya ng ginawa namin, no? Sa amin na lang, no? Habang si Joyce ay nag-aaral, ako naman ay nakakapag full-time job wherein as open work permit holder kasi ay pwede kang magtrabaho kahit saan, no? Kahit kaninong employer, walang limit. Kung gaano kadaming oras, walang problema. So, yun ay napakalaking advantage para sa mga family na pumupunta dito. Pero ngayon, nagkaroon ng paghihigpit dito. Sabi ng IRCC tungkol dito, open work permits will only be available to spouses of international students in master's and doctoral programs. The spouses of international students in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. So, yung mismong tinutukoy dito na undergraduate and college programs is yung kagaya ng kinuha ni Joyce. Okay? Yun yung napakalaking impact at nakakapanghina dito. Especially kung mag-a-apply pa lang kayo papunta dito sa Canada as family app, no? Family application. Kasabay ng mga announcements na to, ay ang pagkakaroon pa ulit lalo ng marami pang question sa isip natin. Kasi guys, hindi lahat ng ibinigay na announcement kahapon ay detalyado na. Ang iba dito or marami dito ay maghihintay pa rin tayo ng mga susunod na announcements. Kagaya na lamang ng halimbawa, sino ba ang apektado or kailan ba magsisimula yung hindi na pwede ang OWP. Hindi malinaw. Okay? So, kulang pa yung mga inilabas na announcement kahapon. So, abangan natin yan. So, ano yung mga dapat nating abangan dyan? Doon sa recent announcement yesterday, ang sinabi is in the upcoming weeks, the department will also release more details regarding open work permits for the spouses of international students. Kaya masyadong mabigat ito at nakakakaba. So, niisip natin kung kayo ay nakapasa ng application at naghihintay ng decision para sa inyong application for study permit and open work permit, kasama na ba kaya kayo sa hindi i-allow na magkaroon ng open work permit? Let's say, paano kung ang program nyo ay sa September 2024 magsisimula? May open work permit pa ba? I-allow pa ba o hindi na? Medyo kulang yung information tungkol dito, kaya abangan na lang natin dahil sabi naman nga nila is in the upcoming weeks, maglalabas na sila ng mga more details regarding this. Doon sa mga nandito naman sa Canada at kasulukuyang nag-aaral na, medyo hindi naman nakakapag-alala dahil alam natin na kung ano yung conditions na ibinigay sa atin nung na-approve ang mga study permit natin. Ibig sabihin, yun ay mangyayari. So, hindi tayo maapektuhan masyado. But ang talagang iniisip ko, para sa akin talaga is yung mga parating pa lamang at yung mga nagpaplano na magpunta dito in the future through the international student pathway. Talagang medyo masakit sa kalooban, ano, na just right after the last announcement na itinaas na yung proof of funds na kailangang i-present, ano, para sa cost of living dito sa Canada, ito naman yung mga kasunod na mga parang mga
pagbabawal, no? Like sa open work permit, yun talaga yung pinakamabigat para sa akin, ano? Kasi alam naman natin lahat na yung open work permit holder or yung spouse is napakalaki ng role na ginagampanan natin all throughout sa pag-aaral ng ating mga asawa dito sa Canada. Hindi naman lahat ng pamilya na umalis from Pinas or from other countries ay mayroong ganong kalaking pera na sasapat para makapag-aral ang ating mga spouse for 2 years na hindi kakailanganin ng tulong natin. Hindi ba? So, para sa akin, ito yung pangatlong changes na in-announce kahapon ng may mas pinakamalaking impact para sa mga darating na international students. Ay, nako. Wala naman tayong magagawa dahil ito yung ipinatupad or ito yung gustong ipatupad ng Government of Canada. Wala naman tayong magagawa kundi sumunod at mag-abide sa mga rules and policies na ibinababa nila. So, abangan na lang natin kung ano yung mga susunod na announcements para sa detalye dito sa mga ibinaba na changes kahapon lamang. At yun lamang, sana ay meron kayong napulot dito sa ating vlog for today. At sa description, kung gusto nyo mapanood yung actual video ng interview or ng announcement ni Immigration Minister Mark Miller, ilalagay ko na lang dito sa description yung link. Ganun din yung website ng Government of Canada na kung saan natin makikita yung tungkol doon sa recent announcements kahapon. At hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. See you on the next vlog. Bye!